kung bakit palagi siyang nakadikit sa babaeng anak ng Popo. Si Karen po bang sinasabi niyo? I'm just being hospitable. Karen is just my cousin. Sana nga hanggang doon na lang ang tingin mo sa kanya, Aldrin. Sa dinami-rami ng lalaki sa pinanggalingan mo, ang anak ko pa ang magugustuhan mo. Si Aldrin ay isang Monteclaro. Ang nababagay sa kanya ay yung ka-level niya. At ikaw, isa ka lang damo na tinatapak-tapak. Hindi ka naman sasama, di ba? Hindi na lang din ako sasama. I don't wanna mingle with those fake Anaheim. No, Carla. Sasama ka. Dapat matuto ka mag-effort na mahalin ka. Now go out there at agawin mo ulit yung lolo't lola mo sa mga anak karenina na yon. Sabi kasi ni Berta na meron daw nagmamakaawa sa gate. Dinala ko lang naman siya dito dahil sabi niya siya si Ana Karenina Monteclaro. Ako po yung nawawala niyong apo. Don't you think it's a nice surprise na dumating ang totoong apo sa araw ng birthday ni Maggie? Na-aksidente ho kasi ang nanay ko noon. Kasama po siya dun sa lumubog na barko. Nung mailigtas po siya, wala na po siyang maalala. May amnesia na po si Inay. Nung 10 taong gulang po ako, bumalik po ang alaala ni Inay. Sinabi niya sa amin na naalala niya na po ang pangalan niya. Siya daw po si Margarita Monteclaro. Hindi kaya siya yung tunay na anak Karenina? Imposible. Hindi naman sila magkamukha ni Mami Maggie eh. And besides, ang dami na rin nagpakilalang Ana Karenina pero wala naman sa kanila yung totoo. Baka you're talking about yourselves. Lahat naman kayo fake eh. Carla? Kuya, it's the truth. Ay talaga namang lahat sila fake, so ina-assume nila na yung dumating na Ana Karenina fake din. Pero kung totoo mang siya nga yung Ana Karenina, you better get ready. Handaan niyo na yung mga maleta niyo dahil sigurado ko papaalisin na rin kayo sa mansyon. Carla, stop it. Tingin mo ba papaalisin sila ni Lolo agad-agad? Kuya, alam mo ang silbi ng mga fakes kung nandiyan na yung totoo. Kung nandiyan na yung authentic, yung original. Siyempre wala na, di ba? Sigurado akong babalik na rin tong mga to sa basurang pinanggalingan nila. Karen. Carla, hindi maganda yung sinabi mo, ah. Kuya, totoo naman yun eh. Ano pang silbi nila sa mansyon kung nandiyan na yung totoong Ana Karenina? Pero kahit na, hindi mo dapat pinapangunahan sina Lola. You're hurting them by saying that. Eh di dapat nga pasalamatan pa nila ako. Kasi niready ko lang sila sa mga possibilities. And kuya, kung totoo man nga ang fourth Ana Karenina, dapat umalis na sila sa bahay natin. Kasi hindi na sila welcome sa pamilya natin. Ayoko na bumalik na sa lugar namin. Wala na rin naman akong lugar dun eh. Hindi na nga ako yung pinili ni Inay, di ba? Babalik pa ba ako dun? Hindi na pwede. Ako din eh. Hindi na rin ako pwedeng bumalik sa amin. Gusto ko. Pero sigurado akong magagalit sa akin si Ate Becky pag bumalik pa ako doon. Ang worry ko lang naman yung may lumabas na Ana Karenina. Baka hindi na matuloy yung pagpapautang sa amin ni Lolo. Ha? Nangutang ka sa mga Monteclaro? Oo. Kasi kung hindi, mamamatay yung mami ko. Matapos pong bumalik ang memorya ni Inay, umalis po siya sa amin. Sinabi niya na po na pupunta siya sa Maynila. Pupunta daw po siya sa inyo. Pero bakit niya kayo iniwan? Bakit hindi kayo sinama? May sakit po kasi si Itay nun eh. Sobrang lala po ng sakit niya. Kaya kailangan ko po siyang alagaan. Kaya din po gusto sanang umuwi ni Inay sa inyo. Para makihingi po sana ng pera. Pero hindi na po siya bumalik sa amin eh. At hindi na rin siya bumalik sa amin. We were in America at that time. Oh, pero hindi naman siya nagparamdam sa bahay or sa office. I'm sorry, but I'm not convinced. Abel. Without the birth certificate, sige, ano pang prueba mo na isa ka Monteclaro, na anak ka ni Maggie, na nagaling ka sa St. David? That's right. Marami kasi nagpupunta sa bahay, nagpapakilala. Anong proof mo na hindi ka peking katulad nila? Agent. Pakita mo na. Diba sinabi mo sa akin may pruweba ka? Na pag pinakita mo ay agad ka nilang tatanggapin. Sige na, may na. Opo. Opo, meron po akong pruweba. Sana talaga pecker siya.
Sana hindi siya yung hinahanap nilang anak Karenina. Ako, Karen, yan din yung hinihiling ko. Kasi kung sakali, wala talaga akong mapupuntahan. Tama. Ayoko nang lumargang papalayo dun sa mansyon. Baka sa lansangan na ako pulutin pagkatapos nito. Tsaka hindi lang naman dahil sa pera eh. Napamahal na din kasi ako kay Lola. Kaya ayoko na rin mapalayo sa kanya. Anong problema mo, Iha? Ito po. Oh my God! Sir Nan, this is unbelievable. Bakit, Carmela? Ibinigay ko to kay Maggie bago siya nag-debut. Sa akin itong singsing na ito dati. Ma, ano po to? Bigay ito sa akin ng mami ko. Lola mo. At bigay din ng lola niya. Kaya gusto ko sa'yo mapunta to dahil ikaw ang kaisa-isang anak ko. Para maibigay mo sa magiging anak mo pag dalaga na siya. Oh, ang ganda. Thank you, Ma. I love you. Hindi ko alam na buntis na pala siya noon. Kaya pala nung binigay ko sa kanya, parang ibang pakiramdam ko. Yakap siya ng yakap sa akin. Kung nalaman ko lang ng maaga. Paano napunta sa'yo yung sinsing na yan? Binigay po ito sa akin, Inay. Sabi niya, ito daw po ang magpapatunay na mahal niya po ako. Kung gano'n, ikaw nga ang totoong anak ka rin na. Opo. Ako nga po, Lola. Salamat at natagpuan ka na namin, Ana Karenina. Ang tagal ka namin hinanap. Welcome home, Ana Karenina Monteclaro. Look, siguro, maniguro muna tayo bago natin siya kilalanin. Kasi ang dami naman prueba pwedeng dayain eh. Well, Uncle, I suggest, pa-DNA test natin si Angel. Total, nasa atin pa naman yung swab samples ni Brent. Sige, Ben. Payag ako. Pa-DNA test natin si Angel. Lolo, nasan po ba ang nanay ko? Akala namin kasi patay na siya. Pero don't worry. Ipahanap namin siya. Uncle, pinapahanap ko na siya. Kasi nabanggit sa akin ni Daisy nun, may nakita siyang taong grasa. Akala niya si Maggie. Taong grasa? Si Maggie? Well, Uncle, hindi pa naman sigurado yun. Well, Uncle, anong gagawin natin doon sa tatong nasa labas? Ipapahatid ko lang ba sila sa driver sa kanilang bahay? Oh, nandiyan lang pala kayo. Yung nangyari nga pala kanina. Gusto kong humingi ng sorry sa ginawa ni Carla. May pagkatakles talaga yung kapatid kong yun eh. Aldrin, hindi naman si Carla yung iniisip namin. Yung bagong dating. Aldrin. Ana, Karen, Nina, pinapatawag kayo ng lola at lola niyo. May sasabihin sila tungkol sa bagong anak Karenina. Ana, Karen, Nina. Siya si Ana Karenina. Pero
Angel ang palayaw niya. Lola, sino po sila? Sila? Sila ang mga peking anak Karen mo. Ang mga nagpapanggap na apo ni na uncle. Ruth, stop it. Mabuti pa kumain na tayo. Na makauwi tayo kaagad. Marami na nangyari ngayong gabi. Sernan, alam mo tama si Ruth. Anong gagawin natin kay Ana, Karen at Nina? Hindi ko rin alam eh. Ano ba dapat nating gawin? Alam mo, kung ano man ang maging desisyon mo, papayag ako. Basta sa ikabubuti ng lahat. I'm sure. Papaalisin na yung tatlong dito, Ma. Hi! I can't wait na makitang hila-hila na nila yung mga bag nila palabas. For them. Carla, can you please stop it? Nasa alangan ng sitwasyon na nga sila eh. Lulubog mo pa. And why not, Abel? Kasalanan naman nila yun dahil naghangad sila na hindi naman dapat. Kaya buti nga sa kanila at mapapalayas na sila. Good for you. And good for you. Hindi ko na talaga kaya. Nakakakaba na nakakabaliw na hindi ko talaga alam. Parang, ano na bang mangyayari sa atin? Ana, Nina, Karen, nakapag-desisyon na kami, Carmela. Alam nyo, napagkasunduan namin ng Lolo Sernanyo na walang aalis. Welcome kayo sa bahay na to dahil parang apo na rin namin kayo eh. Thank you po, Lolo. Thank you so much. Thank you po, Lolo. Thank you po. Napalapit na kami sa iyo. Kaya hindi namin kayang basta-basta na lang kayo paalisin. At saka hindi ba napangako namin, paaralin namin kayo? So sama-sama pa rin tayo. Salamat po. Eto ang kwarto mo. Wow! Ang ganda naman, Angel. Ay, Ana Karenina pala. Diyos ko, kwarto pa lang. Oh. Parang kasing laki na ng bahay natin, Kasi. I'm glad you like it. At saka magpapaayos din ako ng kwarto para kay Onay. Ay, ma'am, hindi na po. Dito rin na po ako kasama ng pinsan ko. Kasi ho, pag umuwi na ako, syempre mamimiss ko siya. Kaya, sanggang dikit po muna kami. Lola, maraming salamat po at pinaniwalaan niyo ako ni Lolo. Walang anuman, Ana Karenina. Angel po yung palayaw ko. O kaya, okay na po yung Ana. Ana na lang itawag niya sa akin. May Ana na kasi dito eh. Alam nga naman dalawa kayong Ana. Kaya, okay na yung Angel. Angel na lang. Ha? Sige po. Sige, magpahinga na kayo. Good night po. Good night po. Thank you lang. Good night. Ate Ona, yung ganda dito. Alam ko, grabe, no? Kwarto ko. Alam mo, sobra. Hindi tulog natin ngayong gabi. Sobra, Ate Ona, eh. Oh, may problema ba? Kanina lang nakangiti ka ah. Nagtataka lang kasi ako sa eh. Alam ko naman, hindi natin kadugo si Maggie. Pero, bakit nung nakita ko si Angel, wala akong naramdaman ng lukso ng dugo? May
baka naninibago lang tayo kasi ngayon lang natin siya nakilala. O bakit si Ana? Nung una ko nakita nagustuhan ko na siya agad. Ngayon nasabi mo yan. Nung unang makita ko rin si Karen, nagustuhan ko rin siya agad. At si Nina naman, natutunan natin mahalin. Lalo na nung nakita ko siyang mag-painting. Katulad siya ni Maggie. Nandito pa rin kayo? Yes. Sabi kasi ni Lolo, pwede ba kami tumira dito? Dahil para mga tunay na apo niya na rin kami. Good morning po. Well, I guess may mga decision ng Lola mo na hindi na natin dapat question. Pero nawalan na ako ng gana. Let's just grab something to bite. Good morning, Angel. Good morning. Kamusta yung tulog mo? Ang sarap dito, no? Sobra. Ang lambot ng kama ko. Ayoko nang tumayo. Ano gusto mo kainin? Ako na. Bakit ah? My gosh, Karen! Namustro na stro ka dyan. Plastic na. Sip-sip pa. Mom, let's go. Oh, ano gusto mo? Sige, ikaw na bahala. Kahit ano? Oo. Uncle Fernan, why did you let them stay? Wala silang business dito. Dapat pinauwi nga sila. Wala silang pupuntahan, Ruth. So kaya inampun niyo sila. So this house is becoming an ampunan. Ruth, mahal namin si Ana, Karen at Nina. Silang nagpasaya sa amin nung wala pa si Angel. Kaya walang rason para paalisin sila. And besides, kahit nung pa, gusto ko ng malaking pamilya. Kaya kung marami kaming apo ni Carmela, mas masaya kami. Pero Uncle, si Angel ang totoo ninyong apo. Baka naman magtampo siya kapag may kaagaw siya sa atensyon nyo. No, of course not. Hindi namin papabayaan si Angel dahil siya ang apo namin. Nagkataon lang na meron pa kaming 3 apo. At lahat sila mahal namin. Dora! Ano sila? Wow! Ang gaganda ng mga apo ko! Aalis na po kami. Gora na po kami sa school. Ingat kayo, ha? Nina, Ingat. hatidan natin sila. Ah. Sila. Ipahabol ko registration mo sa school bukas. Baka bukas makapasok ka na rin. Ay, maraming salamat po, Lolo. Alam niyo po, dati panaginip ko lang to. Yung magkaroon ng magandang bahay, magandang school, pati na rin po pamilya. Habang nandito kami, bibigay namin sa'yo lahat. Sana rin po makita na natin si Inay para mas maging kompleto po yung buhay ko at para maging masaya na rin po tayong lahat. Uncle! Oh, Abel. Uncle! Andito na yung kukuha ng sample ng DNA ni Angel. Oh, that's good. Minda, Sir? samahan mo si Angel sa loob. Opo, sir. Sumunod na rin kayo. Sige po, Lo. Abel, mabait si Angel. Pero tama si Carmela. Wala akong nararamdaman doon sa bata. Uncle, siguro, hintayin na lang natin yung result. Well, pwedeng nasa kanya lahat ng pruweba, pero kung hindi naman sila match ni Brent, hindi pa rin siya nawawala niyong apo. Hindi pa rin siya si Ana Karenina. Ay! Ang ganda ng squad! Laki! Ang ganda-ganda talaga po mayaman. Pakiramdam ko talaga burgis na ako. Ay! Hi, classmates! Look, I have a nice boss. I have a nice just like you. See you later. Bye! Bago ba siya, Tito? Karen. Stop it! Ang mga mayayaman, hindi nila pinagmamayabang kung anong meron sila. Kaya stop acting like that.
Nakakahiya ka, oh. Nina naman. Hello. Bago lang ako sa mga ganito, no? Anak lang ako ng dancer. Mahirap lang ako. Kaya enjoy na enjoy ako sa lugar na to, no? Hayaan mo na ako. Ang ganda-ganda kaya. Diba? So, anong tingin mo dun sa tatlong fake na Ana Karenina? Bakit mo natanong? Ayoko sa kanila. And since magpinsan tayong dalawa, syempre dapat tayong dalawa yung magkakampi, di ba? Anong ibig mong sabihin? What I mean, you should be something para mapaalis ng tatlo dito. Angel, ikaw ang totoong Ana Karenina. Dapat hindi sila nakikiagaw sa kung anong para sa'yo. Ikaw rin. Time will come. Baka yung tatlong pangyan ang magpatalisik sa'yo dito. So if I were you, uunahan ko sila. Alam mo, Carla, tama ka. Ayoko din naman nandito sila eh. Hindi nila pwedeng kunin kung anong sa akin. Tsaka tama ng pangalan lang ang pinaghahatian namin. Bakit nandito pa po si Ana, Karen at Nina? Bakit hindi niyo pa po sila pinapaalis? Bakit, Angel? Ayaw mo ba sila dito? Kahati ko sila sa pagmamahal niyo, eh baka ako naman yung maubusan. Kamusta naman si Maggie? Mahal na mahal niya po ako. Ha? Sino ba pagkayakan nun? Minsan nga ako kinukulong pa yan. Mabait si Maggie. Hindi niya kayang manakit ng tao. Mukhang may tinatago sa atin si Angel. Carmela, madami kayo hinala. Tatapating kita. Ako din. Pero bukas malalaman na natin resulta ng DNA test. Doon, mapapatunayan natin kung totoo nagsasabi si Angel. Hi, classmates! I'm Ana Karenina Monteclaro. So, kung Monteclaro ka, ibig sabihin, pinsan mo si Carla? No way! Never akong magkakaroon ng pinsan na anak ng malanding poko!